Hello guys, good day and welcome to RK News. I'm Architect Jojo. So today we're here again in Congressional Town Center, Tower 3. And today is February 7, 2026. So the last time na nagpunta tayo dito at nag-update tayo sa project na to is nung last January 22, 2026. But right now, i-update ko ulit kayo ngayong araw na to, February 7, 2026. Alright, so let's go! So right now guys, ito na yung ating phase 1 ng project. So as you can see, ito yung mga rebars ng ating mga columns. Now over here, ito na ngayon yung ating phase 2 na ginagawa. So magdudugtong na yung slab ng ating phase 1 which is our basement number 1 at slab ng phase 2 which is also part of the basement number 1. So umakyat na tayo, no? So itong inapakan natin, ito na yung area ng ating ground floor. Now as you can see, the development here, naglalatag na tayo ng mga forms para sa ating mga slab and also naglalatag na tayo ng mga rebars para dito sa ating slab. Now as you will notice here also, meron na rin tayong mga rebars sa ating mga poste, kagaya ng nakikita natin ngayon. Now moving forward, tingnan pa natin yung development natin dito sa area na to. Yung nakikita nating rebars na yan yung mag-serve as our connection dito sa gagawin nating slab dito. So dito sa area na to, ito yung part ng ating biga or the thickened slab. So yan yung structural component dito sa ating slab ng basement number 1 which is our parking area. Dito naman sa area na to, ito ngayon yung ating mga formworks dito sa area ng grid line number 6 na poste and grid line number 7. Now below, ito yung ating elevator core wall. So kita nyo yung naglalakihang bakal na naka-install dito sa area na to. And right now, yun yung mga na-strip na natin mga forms. Yun yung nabuhusan natin last time nung nagbuhos tayo. Now over here, ito na ngayon yung formworks na ginagawa natin para dito sa closing ng ating mga rebars para sa pag-ready natin sa ating susunod na pagbubuhos. So kita niyo naglalakihang bakal na to. So ito part ng ating shear wall o yung ating core wall ng elevator. So kita niyo naglalakihang bakal. This one is 32 mm diameter na rebars. Now combination siya ng 32 and 28 na rebars dito sa area na to. So dito kung papansinin niyo itong anim na to is 32 mm na rebars dahil part siya nung pinaka-poste, no? Now this one is part ng pinaka-shear wall. So kaya mas maliit yung rebars na ginamit dito ng ating designer, our structural consultant. Now moving forward, so dito naman itong area na to which is the grid line number 8 to 9 hanggang 10. So yung ating grid line 8, 9, and 10 na column. So hanggang dun yung ating building footprint sa grid line number 10. Now over here, so meron na rin tayong latag ng ating mga bakal dito sa ating slab. Then dito rin sa area na to. So itong part na to, itong may mga bakal na to, ito yung ating thickened slab. Then dito rin. So mamaya bababa tayo para makita natin closer yung mga installation ng ating rebars. So ito naman yung ating tower crane. So yun, so malaking tulong tong tower crane natin, no, sa pagko-convey ng materials natin from one place to another. So dito naman, naglatag na rin tayo ng rebars dito sa ating slab. So on this area, almost complete. Almost completed na yung ating rebars dyan. Then maglalagay din tayo ng mga spacer para dun sa bakal natin. So para ma-attain natin yung enough or tamang thickness ng concrete covering ng ating slab dito sa area na to. Alright guys, so baba tayo dun sa basement number 3. So tingnan natin yung pinaka-core wall na nabuhusan natin. And tingnan din natin yung pinaka-ilalim para masilip natin yung mga support na ginagawa dito sa ating basement number 1. Let's go. So baba tayo ngayon dun sa basement number 1 using our temporary stair. So ito yung ating temporary stair dito sa area. Nandito tayo ngayon sa basement number 1. So doon tayo galing, dyan sa itaas na yan. Yun yung inakita nating stair.
Now, bababa tayo ngayon dito sa basement number 2 and 3. So using this stair, ito yung nakongkreto na nating stair, going down to the lower part ng ating structure, which is the basement 2 and basement number 3. So naglagay tayo ng protective railing dito sa area na to para habang bumababa, may cover yung space dito, hindi tayo malalaglag. So ito ngayon yung area ng ating basement number 2. So baba tayo dun sa basement number 3. Oh, madilim na. So ito ngayon yung ating basement area number 3. So right now guys, nandito tayo ngayon sa basement number 3. So madilim lang dito sa area na to, no? Kita nyo yung mga tukod. Yan pa yung mga tukod dito sa ilalim ng ating basement number 2. Yan yung mga support natin. But over here, you can see, ito na yung nabuhusan nating core wall ng ating elevator. So yun yung taas, yun yung basement number 2 na nagkakaroon tayo ng mga formworks and installation ng rebars doon sa area na yan. So kita nyo yung ating elevator, core wall. So ito yung opening natin. We have 4 passenger elevator, 1, 2, 3, and 4. So yan yung mga opening niya. Now on this area, ito yung part na nabuhusan natin. Kita nyo yung mga wall na yan. So ang ganda ng pagkakabuhos niya, wala tayong honeycomb. So yan. Ganda. Alright. So itong part na to, itong mga tubo na yan, puputulin natin yan at isisil din natin siya ng epoxy. So yan yung kinabitan kasi natin ng ating mga tie rod. Yung support doon sa ating forma or yung panghigpit doon sa ating forma. Ito yung formworks doon sa ilalim ng ating slab. So ito guys yung development natin dito sa basement number 3, dito sa ating core wall. Now aakyat tayo ngayon doon sa basement number 1 na kung saan ongoing yung ating rebars and formworks sa ating slab, also dun sa ating core walls. Alright guys, so akit tayo dun sa basement number 1 na kung saan ongoing yung ating rebars, ng ating mga slab, columns, and yung ating elevator core walls. So let's go. So right now guys, we're here already at the basement number 1, phase 1. Now pupunta tayo ngayon dun sa phase 2 ng ating basement number 1, which is kapantay nitong or ka-level nitong area na kinatatayuan natin. So let's go. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa basement number 1, which is our phase 2. So ito yung Congressional Town Center, Tower 3. So ongoing ngayon yung ating rebars and installation ng ating mga formworks para dito sa ating slab. And installation ng ating mga slab para sa ating mga beams, columns, and also itong kinatatuyuan ko na formworks na lalatagan sooner ng ating mga rebars para dito sa ating slab. So ito guys, ongoing na paglalatag ng ating mga bakal dito sa area na to. And also ongoing yung formworks natin sa ating slab. So busy yung ating mga steelman doing their works sa installation ng ating mga rebars. So ito naman guys yung ating Tower 1 and Tower 2. Nagawa natin itong Tower 3 naman. Alright guys, so ito ngayon yung actual development natin dito sa kinatatayuan natin dito sa basement number 1 na kung saan ongoing yung ating mga formworks para dito sa ating slab and also yung rebars natin dito sa ating thickened slab and yung rebars din natin dito sa ating mga columns na nakikita natin dito sa area na yan. So yun yung ating elevator core wall, no, na mga rebars, no? So lalaki ng mga bakal na yan. Then on this area, ito naman yung area ng ating retaining wall na ongoing pa rin yung ating mga rebars and also yung paglalatag natin dito ng ating formworks sa area na to. So lakad pa tayo doon sa area na yun. So dito sa area na to, kumpleto na yung ating mga rebars para dito sa ating thickened slab. So from that angle, doon tayo galing kanina. So continuously, ito yung mga rebars na kinakabit natin dito. Now over here, almost completed na doon sa area na yon. So ito guys, yung development natin dito sa angle na to. Now over here, ito naman yung ongoing installation ng ating mga rebars dito sa slab na yan. Now as you can see, so ganyan kasinsin yung ating mga rebars dito sa area na yan. Yung ating mga steelman doing their work at busy sa installation ng ating mga rebars. Now as you can notice here,
meron tayong tinatawag na concrete spacer. So yun. So maglalagay tayo dyan ng mga concrete spacer dyan sa ilalim na yan. So kumpletuhin natin yan. Dapat enough yung mga spacer na ilalagay natin. So ito guys yung ating concrete spacer. No? So ano bang purpose ng ating concrete spacer? We need to attain yung tamang concrete covering ng ating konkreto. Kaya naglalagay tayo ng concrete spacer. And also, yung rebars natin, hindi doon mismo na nakadikit doon sa ating forma. Dapat meron siyang gap para ma-fill in siya ng ating konkreto. Kaya tayo naglalagay ng concrete spacer. So ito siya. So ang concrete spacer natin right now is a 30 mm diameter. So yun yung thickness niya. So pag nabuhusan natin itong slab na to, yun yung magiging concrete covering niya na 30 mm diameter. So ito yung tinatawag na concrete spacer. So dito guys, almost completed na yung ating mga rebars and simultaneously, tutuloy natin siya dito. So ito yung actual condition natin ngayon dito sa project na to. So ito yung ating tower crane, malaking tulong no, sa pagko-convey ng ating materials from one place to another. So yan. Ito naman guys yung area ng ating tower crane. So dito siya nakatayo. So meron din tayong nilagay na siding dito. So bakit tayo naglagay ng siding na to? Para pagka nag-boost tayo yung konkreto, mag-stop na dito at hindi pumasok doon sa loob ng ating tower crane. So which is nandun yung pinaka-component o yung pinaka-frame ng ating tower crane. So mag-stop na tayo dito. Kaya meron tayong tinatawag na siding o yung pinaka nagbablock ng concrete pag nagbuhos tayo. Alright guys, so nandito tayo ngayon sa ating elevator core wall na kung saan ongoing yung ating rebar installation. And nagko-close na rin tayo ng forms no, dito sa area na to. Maglalagay na rin tayo ng mga forma doon sa area ng ating elevator core wall. On this area guys, ito yung ating rebars ng ating elevator core wall. Doon sa area na yon, nagko-close na tayo ng forms para sa pag-ready ng ating pagbubuhos, no? Now, dito sa area na to, may mga electrical provisions na rin tayo para dun sa power natin, sa lighting natin. Kaya meron tayong mga nakaabang na mga electrical conduit na nandyan sa area na yan. So, napakahalaga na may abang natin para ma-avoid natin yung nakalimutan at magsisilsil pa tayo dun sa pader. So, ito yung rebars natin dito sa ating elevator core wall. Yun naman yung elevator core wall natin na nabuhusan last time. So kita nyo yung konkreto, no? So umakyat na tayo. So paakyat na tayo dito sa ating elevator core wall. So ang ating elevator core wall, aakyat yun hanggang dun sa taas. Sa pinaka-topmost part ng ating structure doon sa overhead or doon sa pinaka-machine room natin. So mula dito sa basement 1 hanggang doon sa uppermost part ng ating structure. So right now, itong rebars natin is 32 mm diameter na rebars. Now dito guys, meron na rin tayong rebars para dito sa ating partition ng ating wall to separate yung passenger elevator, yan yung 1, yung 2, then 3 and 4 dito sa side na yan. So meron tayong wall dyan na ilalagay. So bubuhusan din natin yan. So bakit mahalaga ng isang arkitekto ay civil works pa lang nandito na tayo, no? So it's very important na ma-check natin yung mga spaces, lalong-lalo na dun sa mga abang natin pagdating sa mga utilities, no? And also yung some spaces na importante na kailangan natin maiabang, mga provision like sa electrical and also yung mga spaces natin na kailangan natin meron tayong blackout. We need to check everything dito pa lang sa ating civil works dahil pagka nabuhusan na natin to, mahirap na magbago ulit dahil magtitibag na tayo ng nabuhusan nating konkreto. So we need to check yung area bago tayo magbuhos. So napakahalaga na ma-check natin at masilip natin at mailagay natin yung mga kulang dito sa area na to. Alright? Alright guys, so ito yung development natin today, February 7, 2026 dito sa Congressional Town Center, Tower 3. So next week, magbubuhos na tayo para dito sa ating basement number 1. Guys, yung top view ng project, this is the phase 1. Now, this is the phase 2 yung pinuntahan natin na ongoing yung rebars ng ating slab, columns, and beams. So ito yung ating tower crane. So ito yung mga surrounding structures dito sa area natin. So yan yung ongoing development natin today, February 7, 2026 here in Congressional Town Center, Tower 3.
Alright guys, so these are all the development today, February 7, 2026, here in Congressional Town Center, Tower 3. So abangan pa natin yung mga susunod na update natin sa development ng project na to. These are all the methodology that we adopt here in this project. So this is the Congressional Town Center, Tower 3. I'm Architect Jojo, joyfully sharing with you what Arkin knows. Thank you very much and God bless you.